Okay, share ko lang mga ka-riders ha. Good evening na. Okay, share ko lang po itong mga item na in-order natin. Maliit na item lang po ito. So itong maliit na to ay, ano ito? Ano nga ba ito? Sandali ha, ito siya. Earphone Wireless Bluetooth 5.0. Ayan, headphones po siya. Ito po yung ginagamit natin pag nagmumotor tayo. Malaking bagay po ito sa akin. Gamit na gamit po ito. Lalo na sa habang natakbo, hindi tayo pwedeng tumigil minsan kasi may hinahabol tayong oras. Kaya kailangan natin na naka-earphone. Pero reminders lang mga ka-riders ha, isang earphone lang po ang gagamitin nyo pag tayo po ay nagmumotor. Kasi hindi ho natin maririnig yung sound ng kalye. Yung mga busina, yung overtake sa atin, yung mga ano pa mang kailangan nating marinig. Huwag tayo magagamit ng dalawa, isa lang. Ito yung in-order natin. 5 kulay ang available sa kanya. Pero kung di ako nagkakamali, black po ang in-order natin. Ito, tip ko lang ha. Lagi nyong i-check kung ilan na yung buyers niya. Ayan, 10K na po yung nabenta nila. Tapos, average lang naman yung kanyang rating sa kanyang star. Ayan, 4.7, 0.5. Then, ito maganda ho sa kanya. Napakamura na po. 200 pesos na lang siya. Dating ano ho raw, 2,699. 93% off, pero hindi ako naniniwala dyan. Yan ay imposibleng mangyari na po. Bago natin buksan itong parcel, medyo i-review natin siya dito sa kanyang description. Kasi nahihiwagaan po ako bakit ang mura niya. And then, maganda yung feedback po. Okay, yan yung kanyang 5 kulay. Meron po siyang apple green, black, white, then sky blue, saka pink. Ayan, depende na sa kulay na gusto nyo. And then ayan, maganda ho sa kanya. Ito sinasabi dito sa kanilang description. High definition restored sound. Ayan, bringing you a shocking experience. Mukhang buo ho ang tunog nito. Mukhang maganda talaga. Sana ganun nga sa actual. Okay, ayan pa. Very light and comfortable. Siyempre, sa itsura pa lang niya, maliit siya, magaan. Then nagustuhan ko rito, ayan, transparent yung kanyang cover, di ba? Kitang-kita mo yung loob. Pati yung kanyang charging indicator, ayan yung kanyang battery life na andyan. Laking bagay yan para kung nakita natin na lobat na may charge natin. Kaya ayan yung kanyang actual size, may model pa, di ba? Ayan, ito pala yung specifications niya. Okay, discount stock 934. Di ko lang alam kung ano yun. Other stock, ayan 78296. Ito ang kanyang brand, HQ AI. Connection type, yan, wireless Bluetooth nga po siya. Earphone, headphone, and headset type sa tenga. Then, pwede rin siya sa gaming. Ayan. Then, audio compatibility, mobile, PC, and laptop. Pwede siyang gamitin sa tatlong yan. And then, syempre galing yan sa China. Alam naman natin, almost lahat ng product meron ng China at mura. Kaya, marami tayong na-order dito. Nga pala mga ka-riders, ito yung dati nating na-order. Okay din naman to, kaya lang sa katagalan na kapabayaan ko rin na ibabagsak ko eh. Kaya ito medyo bumuka siya, ingatan lang natin maibagsak kasi natatanggal tong takip na to. Kaya hindi siya ganun kadikit, sabihin kakapit. Ingatan na lang natin wag maibagsak. Isa pa, pag halimbawa napuna ko itong shape na to, pag nilalagay ko sa tenga ko tas mag-helmet, sumasama siya. Sana itong isa hindi, itong ating in-order. Yun ang hindi ko na, kaya nalaglag yun eh, gawa nang nadali lang helmet natin. Pero alam nyo, itong earphone na to, wala tayong problema sa mic. Meron na siyang built-in mic. Kundi ako nagkakamali, nasa 300 pa ang kuha natin dito. Kaya napa-order tayo nitong bagong labas nila na earphone eh, dahil mura na siya. Tapos mukhang maganda pa yung mismong earphone. Ayun lang ito. Wala namang problema sa charging. Hindi siya mabilis malobat. Tama lang. Basta't lagi ginagamit, saka lang siya malolobat. HQ AI. Di ko lang po alam kung anong meaning nito. Siguro high quality. Ano yung AI? Artificial Intelligence. Okay, basahin natin yung kanyang manual. Ano? Kaya lang ang liit. Paano ba to? Check natin yung kanyang mga instruction. True wireless headphone. Ayan. Ayan. Unahin na natin itong warning. Do not hit or squeeze the product. Ayan, wag nating pipisain o wag nating anuhin. Masama siya ma-press, maipit. Sigurado.
maliit na item lang siya, madali siya mababasag kapag talaga mabigat. And then do not let the device get wet with the fluid. Ayan, ingatan lang natin wag mabasa. Kahit ano mang fluid yan, wag natin hayaang mabasa. Hindi ho siya waterproof. Then do not place the device in an environment where the temperature is too low or too high. Huwag natin ilagay doon sa masyadong malamig o masyadong mainit. So dito lang siya sa tamang temperature. And then number 4, do not use the device during thunderstorm. Pag may kulog at kidlat, huwag daw gagamitin. Sumunod tayo at para sa safeness po natin yung sinasabi nitong instruction. Hirap lang mag-focus. Ano po? Okay, yung panlima, please avoid using the device indicator near the eyes of children or animals. Bakit? Eyes ba yun? No? Ace. Ewan. Ayun, basta ingatan lang huwag magamit sa bata at baka nga masira. Please stay away from Wi-Fi routers and other wireless device to avoid interference with other products using 2.4 GHz signal. So, oo nga, nangyayari ho yung halibawang napadlagay tayo sa mga maraming signal ng Wi-Fi, kakasagap din siya, baka yung ating connection madi-disconnect, pero siguro ano na lang yun, bihira naman mangyari. Then ano pa ba, number 7, please use the product within the effective distance. So yun, huwag masyadong may distansya siya. Pag lumayo tayo, medyo mawawala yung signal niya, magpuputol-putol na. Siguro 10 meters, ganun, mawawala na siya. And then number 8, this product is suitable for all mobile phones, laptops, tablets, and desktop computers with wireless device. Okay, maganda, magagamit natin kahit sa laptop or computers. Then number 9, do not charge the charging box with fast charging or plus charging. Please use the charger with rated voltage of 5.55 volts or computer USB charging. When the voltage is higher than 6.5, the charger box enter the automatic protection mode. Truncate high voltage input to prevent damage to internal components. Okay, ingatan natin yung charging niya, baka ma-overcharge nga, no? Malalakas na charger, kasasaksak lang natin ang ginamit natin yung charger, cellphone. Okay, check muna natin kung ilang volts nga ba yun. Okay, meron pa siyang ano ho, yung ang tawag dito, tali. Then ano pa ba, yun, meron siyang sticker, ang cute ng sticker, yan, medyo blurred lang, focus natin. Yan, dalawang bilog na sticker, siguro ang Pasko. Yan, ito na po yung laman. Tama, kulay black po yung in-order natin. And then ganda naman ng ano niya, plastic niya, silyadong silyado, kahit mabasa okay lang. Buksan. Okay, kung mag-charge, so hindi ko naman kailangan itong wire na to at yung charger ng cellphone ang ginagamit natin. Then isa pa, yun nga, maglagay tayo ng ano, maganda yung may charger yung ating mga motor para in case na hindi ginagamit lo but may charge natin. Mamaya papakita ko sa inyo yung ating charger dun sa ating motor. Then isa pa, syempre dapat meron tayong cellphone holder para in case na may tatawag nga po, emergency, nakalagay yung cellphone, ma-answer natin, mapipindot natin yung answer pag may tumatawag. Then yun na, okay na, rinig na natin yung ating kausap dito sa earphone. And then yung ano pa, mic niya, mas okay talaga yung mic, hindi na tayo kailangang ano, sumigaw, malakas yung mic. Ayan, yan po yung sura niya. Yun lang, hindi ko alam kung may charge ito. Kunin natin yung laman. Okay, ito ayun, meron po siyang charge. Ayan, ginalaw ko yung earphone, lumabas yung kanyang indicator. Ayan, digital indicator po siya. Ayan, 97% po. Bah, mukhang nagsasariling charging. Okay, ito okay, siguro testingin natin. Okay, ito po medyo mahal. Ito maganda to, hindi to mahuhulog kasi mahaba yung kanyang ano, nguso niya, pasok sa tenga natin.
Ganda, kulay black. Ito isa. So ito po ang kanyang charger. Yan, palagay lang natin dito yung tali siguro. Ay sige, connect na natin sa ating cellphone. Ayan, mukhang ano naman siya. Ayan, pag white ito, full charge siya. Ayan, buti may laman. Ayan, cute niya, di ba? Okay, malalaman natin yung sound. Testingin na natin. Medyo matagal siya mag-connect Kasi dami ko kasing Bluetooth dito na sumasabay Yung sa ating amplifier, Bluetooth kasi yan. Tapos yung sa ating isang karaoke player, Bluetooth din. Kaya siguro natatagalan. Ano natin maririnig kung wala sa tenga natin. Lagay natin siyempre. Okay, ayan po itsura niya pag nakalagay na sa ating tenga. Okay, andito po yung kanyang mic dito sa dulong to. Kaya rinig agad pag nagsalita tayo. Okay, ito po pala siya, TWS. Dinusconnect muna natin yung ibang mga nakakonect na Bluetooth kasi ayaw niya mag-pair. So ito, nagpe-pairing na siya dito sa TWS. Ayun, pair. Ayun, narinig ko na si connected. Ngayon, magpe-play tayo ng music para matest natin kung malakas ba talaga siya. Nawala sa isip ko mga ka-riders, kaya pala medyo nahihinaan ako. Isang earphone lang nakalagay kasi isa lang po talaga ginagamit ko kapag motor tayo. Ayan, try natin yung dalawa. Ayan, malakas na siya. Then sensitive siya pag hinawakan natin. Nagpo-forward siya or rewind pag tinahawakan natin. Ayan, kusa na siyang tingnan nyo ha. Kusa na siyang lumilipat. Ayan. Okay, di ba? Gaganin nila si Te. Kaya lang ang problema, pag naka-helmet tayo, hindi natin magagawa 'yon. Doon natin magagawa 'yon sa mismong cellphone pag nakalagay na sa ating health holder. Okay. Ayan mga ka-riders, ito lang kailangan natin sa ating motor. Siyempre, cellphone holder. Ayan, dito natin ilalagay. Ayan. Then, connect na lang sa ating earphone. Then, ito po yung ating charger. Then, dito natin ilagay yung ating earphone. Halimbawang ginagamit natin para in case na lobat na siya, charge na natin. Check natin kung in good condition yung kanyang charging. Buksan natin siyempre si ating Aerox. Okay. Hindi pala nakasaksak. Ayan, may ilaw na yung ating charger. Then, testingin natin Okay, di pala natin pwedeng gamitin itong kanyang isang cable. Ito yung sa una nating earphone kasi parang pang iPhone siya. Iba yung kanyang dulo. So, ito, kinuha natin yung kanyang kasamang cable. Ito, ayan, Type-C siya. Ayan, maganda pag Type-C. Lahat na halos maan natin. Magagamit natin. Ayan, charging siya. Okay naman. So, yun, lagay natin dito sa loob. Pero alalahanin natin na pag full charge na, tanggalin po natin. Kasi once na pinabayaan natin na nag-charge yan, na full charge, malaki ang chance na madiskarga po yung ating baterya. Yung kanyang charging sa loob. Okay, ayan. Diyan, katulad ng ginagawa ko. Isang earphone lang po nakakabit ha. Ayan, pag connected na. Papatugtog tayo ng music para hindi tayo naiinip sa mahabang biyahe. And then pag tumawag na sa ating cellphone, okay, dito tayo syempre pipindot para masagot natin. Then yun, usap na kayo. Rinig na ho yun kasi tinesting ko na yung mga earphone na ganito. Malakas po ang audio niya, lalo na pag mayroon hong tatawag sa atin. Okay, yun lang mga ka-riders. Sana ho makatulong ho sa inyo yung mga nag-iisip na kumuha. Okay naman po ito. Huwag kayong magdalawang isip. At yan ay malaking tulong po para sa inyong pagbibiyahe. Yan. Bali, tigisa siyang indicator left and right na earphone. Yan, nakita niyo siya. Pag 100 na, hugot na siya.
Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel mga ka-riders. Salamat po.